Maayong aga sa tuntanan. Mga muyo kita. Salamat Ginoo sa ambahanon nga nagahambal sa amon that there is only one gospel, and it's the gospel of Jesus. It's the gospel, it's the story that saves us. It's a story that tells us how God has saved us. And it's a story that we will keep on telling. It's a story that we will keep on singing even in eternity. Kabay pa Lord nga ang pamadpad sang kamatuoran halin sa imong pulong, magadala sang pagdalom sa amon pag-intindi sa ining gospel, and even Lord sa tinutuyo nimo sa amon mga kabuhat. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Headline number 1. Carlos Yulu bags Philippines' first ever Olympic gold in floor exercise 2024. How's that? I may be in a foreign country, no? Though wala ka mo nalipay. Headline number 2. Maybe this is the headline that will make you happy. Headline number 2. The Thessalonians turned to God from idols. Okay. So mas spiritual ka mugali, no? So there's nothing about sports. I don't care about Olympics. I care about the Thessalonians. Life Spring Church has turned to God from idols. Wala nag-cheer. Kasi hindi tuod, no? Kasi kapaminsan. I've not turned to my idol, from my idols yet. Ano ang common sa ining mga headlines? It was not in vain. Hindi nanginwalay kapuslanan. Ang aton makitaan sa kagabigin tanaw ko gid no kung paano nagperform, and it was just a few minutes. Mind you, pila lang ka minutos ang iyagin perform. Do mamangkot kano ay amo lang nagali kalawig. Hindi saya 2 ka oras nga sini nga magpasundayag. It was very short, but it was not in vain because 15 ang score, the highest possible score ever. Ang pag-perform ni Yulo was near perfection with all the twists and the landings nga wala naggiho. Grabe. Kung ako siguro malilingin ang ulo ko, no? Bisan kabalo ko magtiyog sa babaw, pag pagtupa ko, wala ko kabalo ko din ako ng tiil. No? It was so perfect. But, amulang na siya kalipot, but it took many years nga ato nga mga minutos na perform. It was not just some minutes, many years. With all the bali, kagsakit, palanakit sang lawas, natabo sa iya. Sa sininga aga, amo man na siyang istorya. The Lord's work is not in vain. And that is what verse 1 tells us. Ang hambal ni Pablo, no? You know, brothers, you yourselves know that our coming to you was not in vain. Hindi siya nanginwalay pulos ang amon pagkadto sa inyo, bisan pa ang amon nga pagkadto sa inyo hindi mahapos kag masyado kalipot sang tinion tungod sang mga tawo nga nag-go against sang message. That's Acts chapter 17. Pero hindi nanginwalay pulos. Hindi nanginwalay pulos tungod sang ila nakita nga bunga. Kag ano ang bunga? Amo nang ato natun-an sang nagligad. Nagliso sila halin sa mga idols to serve the living God. The contrast sa mga patay nga idols and living God. Serving the living God, waiting for Jesus to come again. Ang pamangkot sa sining nga aga, no? San o kita makahambal nga wala pulos ang hilikoton sang Ginoo. Kag ang passage nato nag-answer sini so clearly. So the picture is like this, may makita ikaw sa gwa, grabe ba? But behind that is what our passage is telling us. Ano ang behind sini? Nga naghambal si Pablo nga walay kapusla, nga hindi wala pulos ang obra sang Ginoo. Duwa lang gid ka bagay, no? Una gid, when the Lord's work is not in vain, when those
who minister are God-focused. That's the first one. The second one is, the Lord's work is not in vain when those who are ministered to are God-focused. Buot silingon, ang focus sang mga nag-aalagad ang Ginoo. Ang focus sang ila ginaalagaran ang Ginuungan. Diin ina siya sa passage. The passage is clear, so clear. Ipakita ko sa inyo, kung ginatamod ko mo sa Bible, no? Tanawan nyo sa verse 2. Kabalo ka mo sa amon ginagyan nga pag-suffer before pa kami nagkadto sa Thessalonica, no? Naglabay kami sa Philippi. We were shamefully treated. We had boldness in our God. Did you hear that? Grabe ang amon kaiso, grabe ang amon nga boldness in our God. Ang ilang nga kaiso, hindi tungod kay nagapaisog-isog sila. Or si pastor, isugun gina iya. Bisan diin nga ang gulutan akon, isugun gina saya. Here, in the passage, we are told that they had boldness in our God. Tanawa ko na ano siya nga boldness. Ang ini nga boldness is to declare, look at the next phrase, the gospel of God. Look at verse 4. They are approved by God. Look at verse 4 again. They speak to please God. Look at verse 5. We don't have pretext for greed. God is witness. Na-feel nyo to? Ang mga nag-minister are God-focused. Sa tunga sang conflict, they were bold because their boldness did not come from themselves. It came from God. Ang ikadua, ang ilang mensahe hindi naghalin sa ila. But the gospel is the gospel of God. That's why amuning-amon nga ginadeclare. That's why naghambal siya. Wala kami nagadeclare something that is in error or impure nga may tuyog sa pagdaya sa inyo. If you look at verse 4, we have been approved of God, so we speak not to please men, but to please God. Kag ang rason kung nga aamuning ila ginawali, bangod una sa tanan, ang gusto nila mahimaya, kag gusto nila ma-please, hindi ang tao, kundi mismo ang Ginoo. Ang mensahe halin sa Ginoo, ang boldness halin sa Ginoo, ang mensahe halin sa Ginoo, ang ilang nga motivation Ginoo, ang ilang nga pagsugid para sa Ginoo, ang ilang nga mga tagipusoon, hindi sila nagagamit sang flattery. Ara sa verse 5, we never came with words of flattery, nor with pretext for greed. The business term ni siya, no? Inabalang kung hambalon ka nga gabaligya kasang prutas kalaw, ay man isang panit. Anong imo sabat? Panit lang na. Kay kabalo ka, intuon mo gid siya para makaginan siya. Hambalon talang kamo nga amusini para magkadto kamo sa church. Hambalon talang kamo sang amusini para makadako ang inyong offering. Siling ni Pablo, no, kanami, no, we don't flatter you, nor we have a mask that we are greedy kay gusto lamon makakuha sa inyo. Anong iya ginambal? God is witness. Those who minister are God-focused. Tanawon ta kung anong effect sila niyo. Tungod God-focused sila, anong natabo? Verse 8, nor did we seek glory from people, whether from you or from others, though we could have made demands as apostles of Christ. Wala kami naga-seek sang himaya halin sa iban nga tao, bisan pa sa inyo.
Pero sa tuod lang yun, we can make demands kay apostle kami. Pero wala na namon ginahimo. Ano ang result sang ilang nga pag-alagad? Ano ang nature sang ilang nga pag-alagad tungod focus sila sa Ginoo? Dira naton makitaan ang description sang ilang pag-alagad. Ang ilang pag-alagad, naghambal si Apostle Paul, no? Even though we could have make demands as apostle, wala na namon ginahimo. But we were gentle like a nursing mother taking care of her own children. That's verse 7. Affectionately desirous of you, ready kami to share not only the gospel, but also our hearts. Grabing effect, no? Tungod ini nga mga ministers, nakafocus sila sa Ginoo, ang ilang nga pag-alagad becomes selfless. Kag ang first niya gingamit niya nga illustration is that of a nursing mother. Nanay nga may gamay nga bata. Ang nanay nga may gamay nga bata, wala nagapaminsan sa iya kaugalingon, kundi sa iya nga bata. Busog ni siya, nga nagahibi siya, nga ang ato hindi madula ang iya nga hibi, na ano siya, natugnawan siya, naginutan siya. Ang nanay nakabatsyag, nakahibalo, bisan ang bata, way nagahambal. How we wish ang mga bata, mahambal sa ito ng mga tadlap lang. Kaginot, pwede ka ba kugis, away sila gahambal, way mo sila gahambal, gutom sila. But the mother knows, and this is how Apostle Paul ginadescribe niya kung ano ang iya pagtanaw sa mga Thessalonians. Daw iya mga kabataan, hindi lang kami nag-share sang gospel sa inyo, kundi ang amon pagin niya kabuhi. Base maminsar, kita nga base si Apostle Paul, do nice lang ni siya. The second part tells you that it's not. Because the second part tells you he's not just a mother. What is he? He is also a father. Ano hambal niya? Dumduman yung mga utod, verse 9, nga kami nagbaka-baka night and day para hindi kami mangin kabugatan sa inyo sa pagdala namon sang mayong balita sa inyo. Grabing heart, no? Nagbaka-baka kami para hindi kamu mabugatan sa amon. Hindi ko ginabutang ang burden sa inyo. That's why we're working day and night so that ang pagdala sa mayong balita sa inyo hindi mangin burden sa inyo. Gusto ko man tani mag-Bible study sa inyo galing wala kupliti. So akong ginahimo, mangita ako sang pamaagi para makapliti ko, para makalambot ko diri, para madala sa inyo ang maayong balita because you are dear to me. Nakita niyong sense? Hindi nga tani kung may bago lang kung salakyan, hapusan kung mag-Bible study, no? Si Apostle Paul was saying, we were working day and night, nagabaka-baka kami so that hindi ka mo maburden. Pamahawan niyo kami, lipay ko. Kung wala, lipay ko. Kung may tubi, lipay man ko. Kung wala, lipay man ko. Anong akon nga tuyo? To proclaim to you the gospel of God. Even though I can make demands because I am an apostle. And he's not doing that. Why is he not doing that? Because siya nakafocus sa Ginoo. Grabe, no? Nanay nga nagahatag sa iyang kabuhi, tatay nga nagabaka-baka just to teach them. Tanong ang sugpo niya, kabalukan mo sila. You are witnesses. Verse 11. You know, like a father with his children. Kagina mother, no? Diri father. Ano sila niya? Gina-exhort ta kamo and encourage you. Kagina-charge ta kamo to walk, listen carefully, in a manner worthy of God. Sulito na kon, nga hindi nangin walay pulos ang hilikoton sa Ginoo. Tungod ang naga-minister, nakafocus sila sa Ginoo. Ay tungod nakafocus sila sa Ginoo, ang ila pag-alagad, selfless. Daw parihas ang nanay, daw parihas ang tatay. Para ano? Gina-encourage niya sila, gina-exhort niya sila, so that they will walk
worthy of God. Ano ang direksyon kung nga ginatudluan niya ang iyang mga kabataan? Para sa pila ka adlaw, kung magdalalag ko na kamo, bayran nyo ko. Di ba? Ako nag-Bible study sa imo sa muna, subong may ubra ka na, ano nga ito na? Ano ang point? What is the end by which Apostle Paul was toiling? What is the point of Apostle Paul giving his life like a mother? Because I want you to walk worthy of God. This passage is God-filled, not human-filled. Kami approved by God. We have boldness in God. We declare to you the gospel of God. God is our witness. We want to please God. And this is the way we serve you so that you will walk worthy of God. That's why ang pag-disciple, ang pagtudlo sa iban is not that so we will have many followers. We are always amazed by people in social media who are influencers. Apostle Paul could not be one of them. I think tungod sa message nga gina-carry niya, he will have more bashers than being an influencer. Ano ang iyang heart? There's no man here. There's all God. We are from God. We teach you the message of God. We want you to walk worthy of God. That is when we say that the Lord's work is not in vain. Nga hindi walay kapuslanan ng obra sa Ginoo. Because it is God's work. The ministers are God-focused. There is another side to it. And that's the second point from verse 13. Kag nagapasalamat kami sa Ginoo for this. Kanami kung makita mong verse na. When you, siling yan sa Thessalonians, when you receive the word of God, which you heard from us, you accepted it, not as word of man, but as it is, the word of God, which is at work in you, believers. Do you see that? Paano kita makasiling nga ang hilikoton sa Ginoo hindi siya nanginwalay kapuslanan? Kaya ang mga naga-minister are God-focused. Kag ang direction, ang ilang mensahe, ang direction para sa Ginoo man. Iyaman sa Ginoo. Tanawan yung mga nagapamati. Tanawan yung nagapamati. When you receive the Word of God, amuning akon ginapasalamatan. When you receive the Word of God, you receive it not as word of man, but word of God. Mapos kita na yun. This is God's Word. That's why it's different when you see the text. That's why, bisan ano ka nakalawig ng Christian, ang challenge ko sa imo, no? Do you see it here? Because, ako, no, sang nagsugod ko, wali, grabe gino. Lagad ako ang akon nga ulo, especially kung may mahambal sa imo, no? Namiani ko, nablasi ko, tahom sa imo, pag amuni. Sa tuod lang, huwain ako na gana. Ang pinakanami, gin, inang pagpuli mo, may mahambal sa imo. Grabe si God. Grabe si Jesus, no? If it is about the eloquence of the speaker, we are just like the world. This is not the word of man. So ang Thessalonians, ang nabatian nila ang pulong sa Ginoo, they were not looking at the speakers. They were looking at the text. They are seeing it from the Word. And because they hear it as God's Word, ang effect sa ilang kabuhi, grabe. Amo na nga nagliso sila. Amo ni siya ang behind the scenes. Nga wala na ito nakita, ano? Nakita ito, nagliso sila. It is because when they heard God's Word, it was God's Word. That's why amo ginamon encouragement. Hindi ni siya pasagad-sagad wali.
Hindi amo na ang wali bala nagahalin sa pulong sang Ginoo. Kag kung makitaan mo siya halin sa pulong sang Ginoo, your response is to believe in what God has spoken. Abi natud ka gina ang kanta do ka sadya lang sa mga bata, no? That is a very deep song. That is a very deep song. God promised to Abraham nga madamo ang iyang mga kabataan. We who believe have become children of Abraham. That is not a fun song just for the sake of being fun. That song was theologically deep. Ano ginimo nga promise ng Ginoo? Paano yan na-fulfill? He sent Jesus. Mga kauturan, hindi siya pangbata lang para malingaw lang ang bata. Do parehas pala. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Kasadya, no? May itlog, napungko sa wall, nahulog, nabuka. Ano da yan? Kasadya. Kaya nabuka ang itlog, no? Imagine, itlog siya, nagpungko siya sa pag nahulog siya. What is the effect to them? Grabing effect, no? Mabasahan na siya sa chapter 1. Dito na siya mabasahan sa chapter 1 sa ilang. When you receive the word, in fact, hindi lang inbato nilang word, they became imitators of the churches of God in Christ. For you suffer the same thing from your own countrymen as they did from the Jews. Tanawan niyo pala sa verse, mabalik ko sa chapter 1, no? Paano nila ginbato ng pulong sa Ginoo? Ginbato nila ang pulong sa Ginoo this way. Verse 5, our gospel came to you not only in word, but also in power and in the Holy Spirit. Chapter 1, verse 5. Bunsilingon pagkabati nila sa pulong sa Ginoo, nabatian nila, nakitaan nilang gahom sa Ginoo, kag ang conviction. Not only that, tanawan nyo sa verse 6, you became imitators, for when you receive the word in much affliction with joy of the Holy Spirit, we receive the word in much affliction. Maybe nagapamangkot kita, no? Hindi man kuya afflicted. Paano mo mabalaan nga ang nabatian mo nga pulong sa Ginoo, ginabato nimo nga pulong sa Ginoo? Kung makit-an nimo nga ina siya nagatudok sa imong heart. One way to test nga kabalo ka nga ang ginpamatian mo pulong sa Ginoo is not to evaluate, ano sa, batin ako na. Oo, mga ano na sa, basta mga do Thessalonians, hindi na subong mo. Do, okay man to. Do, okay man tong wali. Do, batad, ano, kami nga itong chapter gani, Mabalaan mo na, no? Kung paglambot sa pulong sa Ginoo sa imo, pamangkot nimo. Grabing Thessalonians, no? Work of faith, labor of love, steadfastness of hope. Ang pamangkot na yun, yari ko niya. Paano nagabot ang pulong sa Ginoo sa akin? Nga, daw mabudlayan ako, magbaton sa pulong sa Ginoo if it goes with a price. So nung makit-ani mong imong heart, kag ini siya ma-reveal sa Ginoo, ay amo ni galing akon nga heart. And that is where transformation takes place. When you just hear by the physical ear, it's just hearing. When you listen, it goes to the heart and you realize this is God's Word. Mga kauturan, it's very simple. Paano nga ang hilikoton sa Ginoo hindi manginwalay kapuslanan? Kung ang mga naga-minister nakafocus sa Ginoo, kag ang ilang nga tuyo sa mga tao will walk worthy of God, nakafocus sa Ginoo, kag ang mga naga-pamati naga-focus sa Ginoo. Diri nimo makitaan nga ang witness sang Thessalonians nga ang naglapta ang ilang testimony, Macedonia, Achaia. You look at the map, it's very big. Nga ang naglapta because ang ilang nga kabuhi na focus sa Ginoo. Ang pamangkot, no? Ano nga ang ginsulat ni Pablo sa ila?
Ginsulat ni Pablo sa ila para ma-encourage sila. Nga hindi lang, uy, nakalambot na kamo. Pag gusto na kita. Hindi, no? Amo na siya nga ang Thessalonians, gintaytulan na ito, abound. Kung nagakatabok na sa imo, keep on abounding. Why ko ni naka-listen siya, no? Pero kagapon, I was talking to people here, hindi ko lang mag-mention nilang ngalan, but I was talking to them. And na-bless ko actually, no? One of them, nag-lead ka ito, no? Nagpapangamuyo. Anong iya? Ang unod sa niya, papangmuyuan. Gusto ko tayo, masaylo ko sa isa ka shift na makasimba ko Sunday. Do you feel that? Gusto ko tayo, makasaylo ko sa shift sa akong nulubrahan para makasimba ko Sunday. There is something going on sa iyang heart. Ang iyang partner, nagapangamuyo man sa mubra. No, priyanta niya. Sige, so gin-applyan. Pag-apply sa mubra, kasadya, no? Ay, praise God. Huwag ko gibaton. Nag-apply ka, tapos praise God, huwag ka na baton. Hanapin sa storya, no? Because ang ginhatag sa akon yung oras, alauna sa kaagahon, hasta alas 9 sa aga. Including Sunday. Tema, no ko sa simbahan niya. Matulog, no? Kaya halin ka sa alauna, tapos sunod ka dito, tapos ang worship, di alas 9:30. And praise God. Huwag ko na baton. There is something going on in the heart. God is real. His word is real. So that decisions in life are made not for convenience sake, but for the sake of God. I think we are growing a culture that we believe it is our convenience that is of prime importance in this life. The prime importance of this life is you are created in God's image, recreated in Jesus, so your life is His. And the best way to live your life is to live it in Christ. And you will find the deepest joy in Him. Go run away from Him. You won't find joy. Grabe nga transformation because it is God-centered. Ang pamangkot ko sa siningaga, no? Is simple. Do you pray for us? Nga maglambot sa punto, pangamuyuan nyo kami, nga ang focus namon, ang Ginoo. Umiyan mo na Pastor Subong, idumayo na negosyo niya. Praise God, Pastor! Oo, managin yung pag-abalahan ko Subong. No? Salamat tayo. Nagnegosyante na si Pastor, no? Kami, Pastor. Sagad na si Pastor Subong basket. So, ano din, di ba si Mayo mo? Subong, sagad na kita. Mayo, grabe, practice mo, Pastor. No? Galain ang focus, no? Damo na, no? Ko Subong, no? Nag-vlog ko Subong. Eh, balo ka damo, kita mo sa YouTube. Pastor, Mayo nga vloggers, Pastor, no? Mayo nga vloggers, Pastor. Galain ang focus, no? If we lose that God-focused, we are doomed. You are doomed. Hindi gin makakasamahin ko while I'm studying this. I studied this differently at a different time, but here the word God just captures me. God is witness. The gospel of God. To please God. Approved by God. So that you will walk worthy of God. So that when you hear God's word, you hear it as God's word. It is all about God. Ikaduwa nga pamangkot. How do you receive God's word? Ang amon nga job is to study so that we tell you what really is God's word. On your end, take every opportunity to learn from God's word. Para ano, Pastor? Para mag-alam, gamiton mong imong mind, but it is through that God will transform your heart. Mga kauturan, wala sang transformation without God's word. I can motivate you with guilt. Huwag ka naman nagsimba?
Pero ba, anak? I can motivate you with fear. Or I can motivate you with pride. Nami kaya ka, pero may kati. But none of them will stay. Only the grace of God motivates you to love God. Fear, guilt, pride, you will last long. If it is God's grace, you will be motivated. Pero i-close ko ang passage because ang iyang ending is a warning. May mga tao dira. Anong panawag sila? They killed Jesus. They killed the prophets. They hate us. Anong description sa ila? Displease God. These are the anti-God people. Anong ending? Ang hambal ni Paul sa ila? You are filling up the measure to your sin. God's wrath has come upon you. Kung ikaw nag-hinder sa hilikoton sa Ginoo, it is also God that you will meet. So ginhambal nila mga Hudiyo, no, nga nagpugong sa pagpalapta sa maayong balita. So ang pamangkot, am I part of that? So that my actions are hindering God's word. Mga kauturan, paano kita makahambal nga ang buluhaton sa Ginoo is not in vain? When those who minister are God-focused. When those they minister to are God-focused. Let us pray. Ginoo, nagapasalamat kami sa iyong mga pulong nga nag-remind sa amon, Ginoo, ang hilikoton nimo is not in vain. If you look at, Lord, church people, ma-realize namon, yes, nakita namon, nag-grow kami gali, and your work is not in vain. Kabay pa, Lord, nga kami, nga nag-lead, will be focused on you. Kabay pa, Lord, ang nagapamati, will be focused on you. Kabay pa, Lord, ang direction namon, so that we will walk worthy of God, focus, Ginoo, sa imo. It is not a far thing when we will be like the Thessalonians na mag-spread, Ginoo, ang testimony sa iba. Not because we want to be famous, but because we want God to be. Kabay pa rin ang kabuhi namon, ikaw magpatubo sa pagkilala pagin sa imo. In Jesus' name we pray.